Magandang umaga, magandang araw lahat kong mga kaibigan out there. Pupunta tayo ngayon sa lugar na tinatawag na mega facility or mega isolation facility na makikita din dito sa loob lang din ng bayan ng Dasmariñas, dito sa may Langkaan 1 at doon ay makikita din ang multipurpose evacuation center. Samahan nyo kami guys at tayo ay mamamasyal sa araw na ito, araw ng Sabado, ika-31 ng Agosto. Nasa Langkaan Road na tayo at tayo ay tutuloy na sa ating destinasyon papuntang mega facility o yung mega isolation facility. Unang paangat sa biyahe natin, aakyatin natin ito guys. Nung umalis tayo, ang ating battery level is 66, pero pag paangat na siya ay 60. At sa tingin ko kayang-kaya naman siguro. Ay, gusto mag-overtake, sige, mag-overtake muna kayo. Medyo matraffic konti sa ating barangay road. Okay, nakalumpas tayo doon sa medyo traffic at nasa tapat na tayo ng JJ and Angel grocery at sa MICGR hardware. Stop recording. Tapat na tayo mga kaibigan sa Langkaan Elementary School at sa Legazpi, Edelberto Legazpi Comprehensive High School. Ay yung pakanan na kalsada ay papuntang Asyungan. Diyan makikita ang Balay Ibayo Resort. Stop recording. Akyat tayo guys. Dito ay ang sa area na ng abot kamay. May paangat din dito at medyo sira yung kalsada. Ito na yung mga palengkehan nila, mga sari-sari store, mga wet na mga paninda, mga karning baboy, baka, manok at mga isda at iba-iba pang mga available na mga tindahan. May mga bicycle supplies, may mga repair shop na mga washing machine, may parmasya, sari-sari store. Marami rin ang kanilang mga tindahan dito sa abot kamay. May mga tindahan ng mga bigas. Yan, may medyo malalaking tindahan din. At may mga coco lumber din dito guys, mga kaibigan. Yan, may coco lumber for sale. At tayo ay approaching na sa Barangay Langkaan 2. Meron na tayong madadaanan na art. Welcome Barangay Langkaan 2. Stop recording. Sa loob na tayo mga kaibigan, sa lugar na tinatawag na Humayaw. Nasa Humayaw tayo. Liliko tayo guys para papunta sa facility, di ba dire? Dito dead end na yan dyan. Yeah.
way to Multipurpose Evacuation Center. Dito po ang papuntang Multipurpose Evacuation Center. Eto na. Straight mo. Akan no. Nakarating na tayo. Malapit na tayo sa Multipurpose Evacuation Center. At the same time, ang area is also for mega isolation facility. Bago ang marating natin yung pinaka-building, makikita natin ay may mga maisan. Yan sa gilid, maraming excuse me po may mga tanim na mga mais. Marami pala dito mga mais. Agaganda pa ng tubo. Matataba. Tsaka birding. May mga kawayan at mga talahiban. May ginagawa. Sininyasan tayo na. Abante na, abante. Yan, abante. Yan, kaya yan. Yan. Juga pwede ha? Ada. Pag di sa dulo na tayo, di balik na tayo. Gilid lang tayo kasi. Stop recording. This way to Multipurpose Evacuation Center. Uy, ito mga diha makuha dahil pag-COVID ha. May magmanood ta. Pa. Kamu sulod. May COVID. Wagay pasyente diya karon. Ito pa yung kuhaan muna. Yung nakikita natin na building is yung Multipurpose Evacuation Center. In case na may yung mga nabaha, walang matitirhan, walang ibang malilipatan, dito dinadala yung mga nasusunugan. Halimbawa, isang buong barangay nasunugan. Ito, may evacuation center na nakahanda. Ito, panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ginagawa na yan at ngayon tapos na. Pero para matagal na rin natapos yan. Ito, this time, dito tayo sa mega isolation facility. Yan na siya. Yan yung mega isolation facility. Mega isolation facility. Meron din dito yung clinic niya. Yan yung clinic niya. Ito yung sa likod dyan. Iikot na lang tayo pag wala ng simento. Magbabaking na lang tayo. Dead end na mga kaibigan at tayo ay maniobra. Hawak ba? Ito na yung likuran ng facility. Tayo guys ay babalik na.
Ito ay City of Dasmariñas na mga facility. Yo, pasadahan natin ulit ang facility. And City of Dasmariñas Molecular Diagnostic Laboratory. Yan. Ito yung parking area. Noong panahon ng pandemic, gamit na gamit talaga ito, guys. Meron ako isang kumpare na dito na isolate. Dari na sutso. Kini diri nga bagdan. Oo, yan, dyan sa loob mo. Kasi guys, makita mo, Dasmariñas City Mega Isolation Facility. Yan. Very beautiful. Oh, may mga ornamental plants sa harap. Yan. Ornamental plants. Ganda. Ganda. Pang isolation talaga. Gandahan ka. Kuan COVID. At sa tapat naman ay nandito ang Dasmariñas City of Dasmariñas Socio-Civic Center. Socio-Civic Center pala ang tawag niyan. But pwede na siya dyan sa mga evacuation, mga evacuees. Dito siya. At meron din siya mga ornamental plants, mga flowers na, mga plants na magaganda ang kulay ng kanya mga leaves. May pagka-red na pagka-green. Stop muna tayo dyan sa gilid, guys. Kukuha tayo ng 360 degrees na footage. Sabang ng kada pa. Successful. Nakapag-footage na tayo sa facilities ng gawa nung panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Nasaksihan nyo, guys, na may kahandaan sa panahon ng epidemya or pandemic. Meron tayong isolation facility, at sa panahon na magkakaroon ng emerhensya na mga yung emerhensya sa panahon or sa weather, mga fortuitous event katulad ng baha, kasama na ang emergency kung magkaroon ng sunog at iba pang emerhensya na hindi natin inaasahan na mangyayari. Paalis na tayo, and then kukuha tayo pa ng iba pang footage. Since kanina nung papunta tayo rito, limited lang yung kuha natin ng mga footage, limited lang yung pagbi-video natin dahil i-reserve natin ang ating battery tsaka yung storage, na priority natin mismo ang facility na dapat ay ating makuhanan, kasi yun ang pinaka objective natin sa ating vlog for today. Ang kalsada na ito, mga kaibigan, ito ay nag-uugnay mula dito sa ating barangay sa Langkaan 1 papuntang Tagaytay via Silang. Yung Silang, yung bayan ng Silang. Bali shortcutan ito. Hindi na tayo dadaan sa Aguinaldo Highway, kasi minsan, lalo na pag
Biyernes, Sabado, Linggo ay sobrang traffic doon sa Aguinaldo Highway pag tayo ay pupunta sa Tagaytay para mamamasyal, magsimba, kumain ng bulalo, or yung habang kumakain ng bulalo at ibang pagkain doon sa may pwestuhan ng mga kainan ng bulalo na may overlooking, yung nakaka masid tayo sa mga view excuse me po, yung view ng Taal Volcano. Stop tayo guys, malaki yung ating kasalubong na truck. Yan, dead slow lang tayo. Ay, sinisinyasan tayo na go na. Sige na daw. Stop daw, stop tayo, stop. Yan, stop na tayo. Kasya naman siguro, tabi lang tayo ng konti. Laki. Siguro guys, yung ginagawa nila ngayon ay hindi pa natin alam kung ano ang project na yan, but on some other days pag matapos na yan or half finish, maaaring tingnan natin yan kung anong boss, anong ginagawa nga dyan building boss? Sa karugtong ng Calax. Ayos, mabilis ang biyahe natin. Thank you. Salamat. Thank you. Calax pala yan. Calax. Karugtong ng Cavite Express Way. Thank you. Calax. Calax ba? Yung pan Expressway. Cavite Expressway. Yung magdudugtong sa mga expressway mula dito papuntang ano na to, yung sa may Kadapin ka. Sa may Gentry. Oo, sa may Gentry, yung may ano doon, yung malaking kalsada din na expressway din. So guys, yung sa maharap natin guys, yung may maputi na bakod, diyan tayo bumibili ng itlog na maramihan. Ganit ba ka na ng signal? Oo, hindi. Mag-i-stop tayo kasi paunahin natin sila. Ayan, nauna na sila. Diyan guys, ito yung tinatawag na layers, mga manok na layers, paitlogan ng manok. Katabi niya mga apartment. Sana hindi sila nagkakagulo dito. Yung ibig kong sabihin, hindi nagkaroon ng reklamuhan. Dahil siyempre katabing-katabi nila. Baka ang may-ari ng layers na yan ay siya ring may-ari ng apartment. Ay kung sa ganon, wala ngang gulo. Kung sino mang gustong mag-rent sa mga apartment na yan, on the first place, alam nila na merong manukan dyan sa loob ng kanilang perimeter. So guys, salamat sa pagsama nyo sa amin, ni Babo, ni Eli, ni Mama Nati, and yours truly, ang Senior Historiador. Sama-sama tayo sa pagpapanood at tatapusin natin ang video na ito hanggang sa dulo mga kaibigan. Pagpatuloy natin ang ating virtual na biyahe. Mahabol tayo na footage. Nagandahan lang ako sa yung line up ng mga kahoy. Since ang pinanggagalingan natin na lugar guys, doon sa Mindanao, doon sa Nasipit Lumber Company, sa barangay ng Tungao.
puno ng kahoy yun, no? At yun ang kinabubuhay namin, ay yung mga products na galing sa mga kahoy. At yung lugar namin guys, yung compound na tinitirhan namin ay puno rin ng mga kahoy. So, malaki ang parte ng aming buhay ang mga kahoy, lalo na yung mga katulad nitong nakahilera na along sa side of the road may mga kahoy. Parang nagdudulot at nagbibigay ito ng parang comfort sa ating puso, dahil siguro ang kahoy, lalo na yung mga malalago na crown, marami siyang mga dahon at nagbibigay siya ng mga lilim sa ilalim nito. Meron siyang magandang kahulugan kung ating hihimay-himayin at ating pipigain kung anong mga makukuha natin na mga kahulugan sa mga kahoy na mga nababanggit natin. Siguro unang-una ay yung feeling of serenity, yung serenity na maramdaman natin, mafe-feel natin once nasa ilalim tayo ng mga kakahuyan. Sarap ng feeling. At alam natin ang kahoy ay nagbibigay ng malinis na hangin. It is the oxygen na binubuga ng bawat dahon ng kahit anong klaseng kahoy. May binubuga silang malinis na hangin. At isa pa, yung simbolo ng buhay na pinakikita sa kahoy. Since ang kahoy ay nagpapahiwatig na matibay na paninindigan sa buhay, kahit sa anumang sigalot na dadaan sa kanya. Dadaanan man siya ng mga bagyo, malakas na ulan, malakas na hangin, siya ay magpasayaw-sayaw lang. Sinasabay-sabayan lang niya ang ihip, huga ng bagyo, unos at iba pang pagsubok sa kanya. Katulad sa buhay ng tao, pwede tayong humugot at kumuha ng magandang ehemplo na ating mapipiga, na ating makukuha sa buhay ng isang kahoy. Salamat guys sa inyong pakikinig. Sana maintindihan nyo aking mga sinasabi, na kung ating pakinggan ng mabuti, maaring malalim, maaring may kahulugan, at maaring ding walang kahulugan para sa ibang tao. Maraming salamat at see you sa susunod na ating video. Stop recording.